good evening to each and everyone. Welcome sa atong prayer meeting. And before we utter our prayer request to the Lord, maminaw sa tagmensahe mga kaigsunan. Sa series sa ato ang prayer nga messages, this is already number 11. Ika-11 na ni mga kaigsunan. And the title of our message tonight is Nehemiah Prayed to God of Heaven. Nganong nagpray si Nehemiah og unsa nga mga lugar sa iyang kinabuhi nga nagampo siya. Mga kaigsunan, nindot kayo sundon. Nindot kayo buhaton sa dinato. Are you listening? So ato ning katunon, Nehemiah please, chapter 1. Nehemiah chapter 1. We will read verse number 4. Di naman ta ignorante sa story about Nehemiah, right? Kay bawo naman ta sa story about Nehemiah. So atong kuhaan og lesson ang iyang story kabahin sa iyahang prayer life. Kung unsa ang prayer sa iyang kinabuhi. So let's all stand please. Basahon na to verse number 4. Verse number 4. Together go. And it came to pass when I heard these words that I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this wonderful evening that you have given us. Thank you for this opportunity to pray and help us, O God, sa kinabuhi ni Nehemiah, kung unsa ang prayer sa iyang kinabuhi, o giunsa niya paggamit ang pagampo, Lord, para mahimaya ka sa iyang kinabuhi. Salamat kay Lord nining opportunity, and please use me, empower me to preach your word, O God, according to your will. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. So in the book of Nehemiah, makita na to, there was a great victory in rebuilding the broken wall. So mo na siya pinakamisyon ni Nehemiah, the reason why gibiyaan niya ang kingdom, where siya usa ka cupbearer, sinaligan sa usa ka hari, mga kaigsunan, and understanding, knowing that the cupbearer is very important to protect the king. Kay Allah man niya agi tanan before i-intake sa hari. Mga igsoon, siya man ang responsible sa safety sa hari, kaning cupbearer. So, makita nato sa atong sabton mga igsoon, his presence in the kingdom is very important. Importante kayo siya. But atong subayon mga kaigsuonan, ang kabubuton sa Ginoo mas importante pa sa bisan unsa pa nga importante aning kalibutana. Ug mauna ang gipakita ni Nehemiah ngadto sa hari, mga kaigsuonan. So there are three things that we are going to discuss to learn about Nehemiah's prayer to the God of heaven. Number 1, mga kaigsuonan, niampo siya number 1, when he heard of the evil things happened to Jerusalem. When he heard of the evil things happened to Jerusalem. Unsa man ang evil things? Daghan kay nahitabo sa kaning Jerusalem. Giatak sila, unya giguba ang ilang lugar na nahagba ang portion sa wall of Jerusalem. In other words, pildihono na gyud ang Jerusalem. Anytime, pwede na makonquer o mailog, mga kaigsunan, and the wall needs to be rebuilt. Kinahanglan mabalik o pabarog ang wall para mabalik ang protection sa Jerusalem. So, pagkadungog niya, mga kaigsunan, atong basahon diri sa verse number 3 hangtod sa verse number 11 para madunggan nato gyud from the Bible. Ingon sa Bible, mga kaigsunan, and they said unto me, kaning they diri si Hanani, nga naghatod sa report. And they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach, and the wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. Pagkadelikado na sa sitwasyon, mga kaigsuonan, sa Jerusalem. And in verse number
And it came to pass, when I heard these words, that I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven. Mga igsoon, ang gibuhat ni Nehemiah, wala siya nagpada sa emotion. Iyang gipakita, mga kaigsunan, that there is nothing that needs to be done except the Lord will guide him. Naman tayo feelings. Naatay ka ng pwede ta mag-uol or tungod sa atong kaguol, mga kaigsunan, ato na yung tugbangan og aksyon without praying. Si Nehemiah, sila nakadungog siya nga, naguba ang wall of Jerusalem. Unya, luoy kayo mga tao dito sa Jerusalem, mga kaigsunan. Ang una gyud niya dayong giduulan ang Ginoo. Kita naitabo sa ato ang church meeting place, mga igsoon, nawala ang atop, di na ta makagamit sa atong gigamit nga meeting place, then that is sad. Very sad, mga kaigsunan. And if we are going to be careful sa atong Kristohanong kinabuhi, ang sugo gyud sa Ginoo, mga kaigsunan, that we could establish something here in this world to represent His name to the people. As a servant of God. Mga kaigsunan, dapat mag-uul ta. Dapat mag-uul ta o kitang tanan mo sampit na gantos Ginoo, Lord. Your church here is in desolate situation. Nagiwagtangan mi og roof. And we need to build a place for you. Dapat maunay set up sa atong kasing-kasing, mga kaigsunan. So ang gibuhat ni Nehemiah, maminaw ta sa iyang pag-ampo, mga kaigsunan, ni ampo siya sa Ginoo and said in verse number 5, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God, that keepeth covenant and mercy for them that love Him and observe His commandments. Muna'y nakanindot ni Nehemiah, mga kaigsunan, because he was so sure of his life na ni-keep siya sa commandment. And the reason why Christians nowadays cannot pray to God, mga kaigsunan, nga muingon gyud sila nga, Lord, ako nangalagad bi ako nimo, dili ta kaingon ana. Ang unod sa ato mga pagampo, Lord, kung kaluyan ko nimo, Lord, kung itugot nimo, Lord. Di ba maminaw ta sa prayer sa mga Christians, ingon ana ang drive? Amen. Pero si Nehemiah, mga kaigsunan, and other believers na atong gihisgutan na, ang ilang isgot na yon, Lord, kibabiya ka. Kibabiya ka sa ako ang faithfulness diyan nimo. Mo ilang isgutan na yon. Kung ato subayon ang mga tao nga gigamit sa Ginoo, nga katong ni believe og prayer, mga kaigsunan, mo isgot din sila kung unsa ang ilahang status sa ilang kasing-kasing, ang Ginoo diri sa ilang kasing-kasing, unsa ilahang baruganan para sa Ginoo. And Nehemiah was one of them. Mga kaigsunan, imagine nimo gisgutan niya, Lord, you are the terrible God, and keepeth covenant and mercy for them that love Him. So meaning, si Nehemiah, he loves the Lord. And he kept the commandments of God. Ingon ana kinabuhi ni Nehemiah. Ingon sa verse number 6, let thine ear now be attentive and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee now, day and night, for the children of Israel, thy servants, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee, both I and my father's house have sinned. Iyang giangkon, mga kaigsunan, iyang gisulti sa Ginoo nga, Lord, I am faithful to you. Pero ni-appeal siya, mga igsuwa siya, naghimong self-righteous. Ni-appeal siya, sala sa usa, sala na tutanan. Nangayo siya sorry sa Ginoo. Gipangayon niya, pasaylo ang Israel. Kay mo may iyang ihangyo sa Ginoo nga ma-rescue. Nga matagaan sa dili lang kay ayuda, mga kaigsunan, kundi kana gyung tinuod jud nga tabang. Nga makuha gyud unta, mabalik ang broken wall
ug ang gate ma-build og balik. So usa ka dako nga usa ka dako nga project nga buhaton nila. And knowing wala pay technology sa una, no? Wala pay cellphone sa una. Perting lisura i-communicate unya ang kanang wall of Jerusalem, ang syudad gud na magikural. So unsa kataas ang kural? Amen. Unya ang yuta baya ron nga ato ang nga gi-intrigo sa ato sa Ginoo. Dili lang kay na broken ang wall. Kung dili perti na yung natunog-tunog ba na yun ang wall, gikural man na. Yan nakita ninyo mga barbed wire wa na. So kinahanglan na to i-build ang wall og balik for our protection. So pagkanindot mga kaigsunan aning usa ka believer nga ato nga panaminan karon. Ang iyang prayer gi-make sure niya that he was faithful to the Lord, and then he believes that it is God that can help him, not other people, but it is God who has the key to the heart of every person na maoy gamiton unya sa pag-rebuild sa broken wall. In verse number 7, we have dealt very corruptly against thee, and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the judgments, which thou commandest thy servant Moses. So, humble kay siya, ngadto nakigistorya sa Ginoo, Lord, we are so sorry. We commit mistakes. Muna kita mga kaigsunan, when we approach God in His throne, kinanglan, magpahugas jud ka. Magpalimpyo jud ka sa hamiling dugo ni Jesus. Imo gyud na i-confess gyud na nimo mga kaigsunan, because nobody could stand perfect in this world. Masipyat gyud ta, bisag wa kay gibuhat mga kaigsunan, you could be wrong. Nga wa kay gibuhat. Naliman ka na, nakasa ka kay wa kay gibuhat. Nyog na, mubuhat pod, pastor. Makasapod. Kay naa kay gibuhat. So meaning, naa kay buhaton or wa kay buhaton, makasa gyud ta. And that is why, when we approach the throne of God, mga kaigsunan, i-make sure na gyud nato, Lord, please, cleanse me. Di kayo mo diritso ra kag istorya sa Ginoo. Makayo sa ta, feeling close. Kano ba mo diretso lag sulti sa Ginoo ba niya manugo pag yun? Unya mo diman pag yun, Lord, karon, we need now. We need it now. Now, it's now or never. Muna kita, na muratag kinsa nga moampo sa Ginoo, pero then Nehemiah mga kaigsunan, before siya na kay ba naman ang Ginoo sa problema. Pero before niya kanang utter sa Ginoo ang mga panginahanglan mga kaigsunan, iya usa gihimaya ang Ginoo. Iya usa gituboy ang Ginoo. Ug iyang gipaubos ang iyang kaugalingon. So dapat ingon ana ang ato ang appearance ngadto sa Ginoo. Put yourself down and lift up God in your life. Kay siya'y hari, siya'y kamao, siya'y kahibalo kung unsaon nato atong kinabuhi. Now in verse number 8, tanawa ko siya giingon, remember, I beseech thee, the word that thou commandest thy servant Moses, saying, if ye transgress, I will scatter you abroad among the nations. Tinobyan eh. Nga kung mo transgress mo, ikatag mo sa Ginoo. Tanawa mga kaigsunan, mga kasimbahanan karon. It's the same principle. Ang mga badlungon sa simbahan, ikatag sa Ginoo. Wala, kupot yun mo, tamas ginhawa, kay kung malagpot ka, apil kang gilabtikan sa Ginoo para makatag, mga kaigsunan. Pero, bisag kung saan pa nimong kupot, mapislat na lang nimong ilong, kay mao'y maigo. Malagpot yung ka. Wa may makapugong sa Ginoo. Iyan na nang gisulti daan nga kung magpabadlong ka, dili ka mukip sa gimando sa Ginoo, ikatag mo sa Ginoo. Mao na gisulti niya kang Moses. Amen. And
Verse number 9, but if ye turn unto me, na I hope, if ye turn unto me and keep my commandments and do them, though there were of you cast out unto the uttermost part of the heaven, yet I will gather them from thence, and will bring them unto the place that I have chosen to set thy name there. Kabawag yun si Nehemiah sa prinsipyo sa Ginoo. Muna ba ka, nga kung magkikistorya sa Ginoo, ibutang yun nimo yung kagalingon ngadto sa lugar mga kaigsunan nga makasasa ka. Amen. Unya, Lord, kay bawo ko sa imong balaod. Nga kung dili mi mo keep, imo ming scattered, so wa ka na masol sa Ginoo. Pero Lord, tanawa ang imong kasing-kasing, ang imong mercy. Nga kung mubalik ang imong tao, mangayo og pasaylo ang imong tao, og mo repent sa iyang binuhatan ang imong tao, imo siyang dawaton og balik, i-gather ni mong balik. Mga kaigsunan, verse number 10. Now, these are thy servants and thy people, whom thou hast redeemed by the great power and by thy strong hand. Paghuman niya sulti sa Ginoo sa kay bawo ko Lord sa imuhang prinsipyo, Lord, imo biya tong mga tao. Jerusalem, the people in Jerusalem are your people. Ug sila ang nanginahanglan karon og tabang. Nindot kay paminahon mga kaigsunan, balik-balik kag ug basa ni balik-balik kag basa unya. Learn mga kaigsunan sa prinsipyo nganong ingon ana man ang setup sa prayer ni Nehemiah. Naitumong. In verse number 11, O Lord, I beseech thee, let now thine ear be attentive to the prayer of thy servant and to the prayer of thy servants, who desire to fear thy name and prosper. I pray thee, thy servant this day, and grant him mercy in the sight of this man, for I was the king's cupbearer. I was the king cupbearer. Ready niyang i-give up mga kaigsuonan for the people of God. Amen. Amen. Bisag unsa pa na imong gikuptan karon nga pwede mahimo siyang hindrance nga dili ka makalihok ngadto sa buluhaton sa Ginoo. You should be willing to let go of that. Amen. Nalimban ka na, I was the king's cupbearer. Pasabot niya sa Ginoo, Lord, nanginahanglan ang mga tao dito, and here I am. I am ready. Kanindot, ana. Kung ang matag-usa aning simbahan na makaingon ka sa Ginoo, Lord, unsa man ni nga mupakgang nako nga dili ko nimo mapuslan para sa imong buluhaton, we need to build something for you. Amen. This is was in my life. Amen. Now, kinsa karon ang dunay kasing-kasing nga ingon ana? Kinsa karon ninyo ang dunay kasing-kasing nga ingon ana? When God heard the prayer of Nehemiah and saw mismo gyud sa kasing-kasing ni Nehemiah. Mga kaigsunan, it brings to point number 2. The Lord blessed him. Gipanalanginan siya sa Ginoo. So niampo na siya balik mga kaigsunan. Number 2, when he received the answer of his problem. When he received the answer of his problem. Daliman ka dili iyang problema personal, gihimo niyang problema mga kaigsuonan. And he prayed to the Lord. He asked forgiveness for God's people. Unya ni apil pagit siya nga pasaylo apog kog apil, Lord. Then the Lord heard his prayer. And in verse number 1 sa chapter 2 mga kaigsuonan, chapter 2, verse number 1, hantod sa verse number 4, the Bible says, and it came to pass in the month of Nisan, in the 20th year of Artaxerxes, the king,
that wine was before him, and I took up the wine and gave it unto the king. Now I had not been before time sad in his presence. So naanad si King Artaxerxes nga ang iyang cupbearer is a happy person. The image of a believer. Naanad siya nga maunay dagway ni Nehemiah. Wala siya naanad nga nakakita bisag one time lang according sa record. Bisag one time lang wa gyud kakita si King Artaxerxes nga si Nehemiah magulanon. Tay pa nakasabuta unsay image sa Kristohanon nga nituo nga nikip sa covenant sa Ginoo. Malipayon. Ug aning panahon na nakita sa hari mga kaigsunan nga siya magulanon. Wherefore, in verse number 2, the king said unto me, why is thy countenance sad, seeing thou art not sick? This is nothing else but sorrow of heart. Then I was very sore afraid. Nahadlok siya. Kung unsay posibleng mahitabo mga kaigsunan, because it was the first time na nahitabo. Unya, ang iya biyang trabaho is to make the king safe. Unya, naay sudden change sa iyahang appearance. Uy, basig magduda ang hari ba? Kuya ni, basig na kuha na ni. Napuiso na ni sa kaaway ni si Nehemiah. Basig ipapriso siya. O ikaw, di ka kuyawan anak nga ang hari nakapansin sa imuhang appearance? Kuyawan siya. No? Muna dakong possibility nga nung nakuyawan siya, I was sore afraid. And said unto the king, Nara, nitugan siya, let the king live forever. Why should not my countenance be sad, when the city, the place of my father's sepulchres, lieth waste, and the gates thereof are consumed with fire? Di nakasabot ang hari. Mo di ay naguol ka. Di na nakanindot. Before niya gisulti sa hari ang need, before niya gisulti sa hari ang situation, iya nang gisulti daan sa hari sa tanang hari nga maoy nagkupot sa kasing-kasing ni King Artaxerxes. Kita, we are having a need. Be careful kung kinsa imong ingnon dito. Amen. 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 You may think of a lot of people, but you need to think, mga kaigsunan, who holds the heart of those people. Amen. Human na siya nakigistorya sa Ginoo. Karon wa man siya plano istoryahon ang hari, pero mga kaigsunan nakabantay man ang hari nga magulanon siya. So iyang giingnan ng hari, then the king said unto me, for what dost thou make request? So I prayed to the God of heaven. Naliman ka? Giingnan na siya sa hari. So karon unsa may imong kinanglan? Unsa may imong pangayoon? Giingnan na siya sa hari, unsay pangayoon? Pwede na unta niya ibatbat dayon mga kaigsunan. Hari, kinahanglan ko ingon ani, kinahanglan ko ingon ani, kinahanglan ingon ani. Wala na niya gisulti. Ang iyang gibuhat dayon sa dihang nadunggan niya nga ni-open ang hari to help mga kaigsunan. Wala sa niya gidawat ang pangutana sa hari, and he talked to God. He talked to the Lord. So the first time nga ni-pray si Nehemiah, sa diyang nadunggan niya ang problema, it made him sad. Amen? The next time ni-pray siya, mga kaigsunan, sa dihang ang hari nagpakita, mga kaigsunan, og support sa iyang problema. Then he prayed to God. Amen? Wala man gisulti sa Bible unsa na iyang prayer, mga kaigsunan, pero I believe nga nangayo siya og kanang katinawan sa Ginoo. Lord, unsa man ni? Will I tell him my request?
Kay pagkahuman na mga kaigsunan, kung atong ipadayon na sa verse number 5 and so on, iyan naman giingna ng hari, nga mauni akong kinahanglan hari, mauni ako ang buhaton. O gitugutan siya sa hari, mga kaigsunan, ang gusto lang sa hari, ingna kung kano sa kambalik. Ninduta So sinaligan gud siya. Ako kang tabangan, ihatag na ko nimo ang imong gikinahanglan, pero kano sa kamo balik. Yan yun, si Nehemiah, naghimo ni siya schedule. Kanang, hari, mubalik ko aning panahon na. Then after that, he had that confidence because he prayed to God already. So iya na din, giingna ng hari, mauni akong gikinahanglan. Nangayon siya letter para sa governor, para kuyugan siya sa iyang, para sa paglarga niya mga kaigsunan. Ug nangayon po siya letter sa nagdumala sa mga kahoy para makakuha siya kahoy. Everything was provided. Amen. One man for a great kanang task. God needs only one man for a great task. How much more one body, one church, who has one heart for the Lord. Amen. Mo man ni nakanindot karon sa church. We have many members, but one body. Amen. God needs only one. Kita, one body man ta. To believe in Him that He can do anything and everything. Mga kaigsunan, naara na tanan. Amen. Before we go to any person, Amen. make sure to go to God. Amen. Adto jud ka sa Ginoo diretso. Mga kaigsunan. Provision will come Amen. if the people of God are willing. Kung willing lang yun ta, mga kaigsunan, matingala na lang mo sa inyohang panginabuhi. Pabahaan mo sa Ginoo o panalangin. If you love Him and if you keep His covenant. Amen. Amen. You love the Lord, meaning you do it for God, not for anybody else, but for God because you love Him. And also, you keep His commandments. So, tanan nga gimando sa Ginoo, diha mga kaigsunan, nga sino itong balik-balik, nga kinalan mo uli ka sa tithes, matag ka sa offering, mo tabag ka sa mga nanginahanglan, unya, mag-discipleship ka, kana mga basic, mga kaigsunan, nga gimando sa Ginoo sa church, you keep that. Keep it. Meaning, buhata. Ayog, don't keep the message and hide it. No, keep the message and apply it. And by that, mga igsoon, God will approve you. Amen. And He will use you to become part of His servant. Nga gamito niya to establish the name of God in this place. Amen? So this is the second time nga niampo si Nehemiah, mga kaigsunan. And the third time, dili lang tataman. And the third time nga niampo si Nehemiah, when the opposition tried to stop the work. Amen. Amen. When the opposition tried to stop the work. Now, there are challenge. Now, chapter 4, sa Nehemiah, chapter 4, verse 7 to 9. The Bible says, "But it came to pass that when Sanballat and Tobiah and the Arabians and the Ammonites and the Asdodites heard that the walls of Jerusalem were made up, and that the branches began to be stopped, then they were very wroth." Masuko ng kaaway, mga kaigsunan. And guess what? The very first enemy that will be angry with us tonight is the devil. And now, he is gathering his demons. Kung kinsa niya suguon niya, ipaadto na to ang mga tao dito, mga kaigsunan, nga pwede mahimong balakid sa ato ang buhaton para sa Ginoo. That is real. That is real. So, sa may nahitabo, verse number 8, "And conspired all of them together to come and to fight against Jerusalem and to hinder it."
Nagpundok silang tanan nga mga nag-oppose o ang ilang plano pahunungon ang trabaho, pahunungon. Dili ipapadayon. But look at the response of the believer. The response of the believer, mga kaigsunan, sila ni Nehemiah, in verse number 9, nevertheless, we made our prayer unto our God and set a watch against them day and night because of them. They were willing and they prayed. Tungod ato, wa na no nila hunongin noon. Day and night, gapuli-puli. O gipabantayan na gyud day and night. Mga kaigsunan. O mo na ato man kaybaw man ta sa story na ang usa ka kamot gagunit og kanang armas, ang usa ka kamot gatrabaho. Nalimad ka na mga kaigsunan. Ingon ana sila kawiling. Pwede man sila maingon ni Nehemiah, kuyawa na ni basig pamanoon ta diri ba? Pero wala na silang una-una. They were ready to serve. Willing to give up their life. Pwede man sila mamatay ato panahon na. Pero mga kaigsunan, nidangop sila sa pagampo. Muna sana atong buhaton mga igsoon, we can see a lot of oppositions. Amen? Ang ato lagi paningkamot, nga dili ka makitan sa yawa, nga ikaw mo himong oposisyon. Ayaw jug itugot. So karon, hunat man ta karon, let's do our resources. Gihatag naman ni daan sa Ginoo. We are being provided by God already before nga gipakita niya mga kaigsunan the possibility of the property. So dapat ato na nagibuhat before so that now medyo baga-baga na ang ato ang panudlanan mga igsoon, but we did not do that, but it's not too late. Let's change our heart. And let's learn. Let's establish our resources. Let's dig our well. Mga igsoon. Tabangan na to. Paningkamutan na to. And yourself, imong flesh, may oppose. Ay, ampo na sa Ginoo. Isumbong na sa Ginoo. No? Lord, akong kasing-kasing, Lord, naghinay-hinay nag-oppose sa imuhang mensahe. No? Break my heart, Lord, tonight. No? Give me a heart that is willing to work for your glory and honor. Yun anak mga igsoon. You always talk to the Lord. Whatever nga mabantayan nimo sa imong kaugalingon, isumbong dayon sa Ginoo. Lord, nga negative ko sa akong pastor, Lord. Di ko gusto maguba ko. Kay baw ko, ang pastor, gihatag ni nimo nako para manindot akong kinabuhi ug magamit ko nimo. Naglain ko niya. Gusto sa yawa nga di ko magamit nimo. Ano ba? Istorya sa Ginoo. Di man ta kaaway diri. We are one body. Kontra diyan ang one body. Na, kananduhan na mong kakamot. Kontra ba na sila? Nga magtinabangay man na. Di ba? O tanawa, ingon pa ba ang tuo nga gibugatan ako, pwede ko nimo tabangan? Lari automatic si left mo kuan mo tabang siya asnat. Mayo pa siya nga ako nasad. Balhin. Amen. All parts of your body are helping together. Amen. And we are designed that way. Amen. Amen. That each and every one of us mga kaigsunan must feel the need. Amen. Unya di nakaangay ingnon. Amen. Ani ato sugdad gyud nato mga kaigsunan that when it's time to come to church, let's come to church. Amen. Now we don't need nga ingnon ta wa man ko ingnagod nga why mo dasig nako ba? Baptize naman ka. Baptize na ka. Unya nagsimba biya ka. Nganong wala man na nimo na maintain? Nganong nangita magkagkinsay mo dasig nimo? Sa to pa, nangita kagkinsay mo dasig nimo pero gidawat nimo ang discouragement ni Satanas. Kinaluya man ka. Di ba? Ngano imo tong gidawat ang iyaha nga makapaluya man to?
Dawata ang mensahe sa Ginoo. Sa imo palang personal devotion, ligo na ka. Amen. Sa imo palang personal reading, mga kaigsunan, mo istorya na ang balang espiritu nimo, mulig-on na ka sa imong kinabuhi, sa imo pagpapaminaw sa mensahe, mga kaigsunan, kay bao ang Ginoo kung sa imong need. So i-match up na sa Ginoo sa imong personal reading para i-build ka sa Ginoo to become a good servant of the Lord. Amen? Always ready and willing for the Lord's work. Nanata diri. Nga portion to build something for the Lord. Permanent place. Amen. Kaya kung permanent place. Di ba, Pastor, dako man atong gipangayo sa Ginoo? Oh, mahimo ng permanente. Nga naman, di man na nato ibaligya. Amen. That could be used in so many ways nga unsa na to magamit para sa Ginoo. Amen. Amen? Pwede na mahimong eskwelahan tibuok building. Orphanage. Pwede business center para sa buluhaton sa Ginoo. It could be used for many things. And we need to start somewhere. Amen? Kailan na ba? Hinay-hinay. Oh, maka-learn tag-handle sa 300 square meter. So, 1,000 sunod. Di ba? Di pa tininduta. Just expect, mga kaigsunan, that the Lord is watching us. Amen. And He is more ready than any of us this evening. Mas ready ang Ginoo mo bless. Now, will you make yourself ready for that blessing? So, mo na atong ihimo sa atong kaugalingon, learning from Nehemiah tonight. And atong i-review, mga kaigsunan. Nehemiah prayed to God of heaven. So, unsa may atong gilearn sa iya, ha? Dunay tulo ka venue sa iyang kinabuhi, mga kaigsunan, nga si Nehemiah ni ampo. Ha? And that could be also the portion of our life, mga kaigsunan, that we need to pray. Unsay una? Kano siya ni pray? When he heard of the evil things happened to Jerusalem. Unsay ikaduha nga instances nga nagampo si Nehemiah? When he received the answer of his problem. Usahay, pag masulbad na ang problema, makalimot na tag-ampo sa Ginoo ba? Amen? Dawat ng takidawat. Kini! Hello, kini! Oh, dili! Nya dito, mga higot dito si Yawa di ay. Muna, tendency is, inagsugod na tugtuko diha. Mutanam din, saan din nagituko diha? Nga na ako na, simbahan na niya, eskwelahan sa mga bata, libre. Oh, daghan ganahan mo tabang, pero naay evil intention. Dapat ready ta maingon nga, no, I'm sorry. I'm sorry. We cannot accept it. Kay dili tanan, pwede dawaton. Amen. You need to learn this, mga kaigsunan. Kay mo ang inyong kinabuhi, usahay maut-ut, mga igsoon, kay dawat lang mo, kay dawat, sa kinsay mo tunol, dawat. Amen. Nga walang kaybaw nga di ito, makapabugat na sa imong kinabuhi. Amen? Kung unsan no gitunol sa Ginoo nimo, kanay noon mo iwa nimo gidawat. Di ba? Yung ka nga, lihukonon, pumanggod pastor, may maniki libre. Libre lagi, pero maligkas man sad ka sa imuhang ministry. Sa dakong problema. Ikatulong nga hugna, mga igsoons, kinabuhi ni Nehemiah nga niampo siya. When the opposition tried to stop the work, he prayed. Wa siya nakig-away dayon. In fact, wag gid sila nakig-away gyud. Kay ang pakig-away kadaugan sa kaaway. Kay mo stop man. Ang ila lang depensa
pero gatrabaho. Amen. Amen. Nangandam sila, nga kung muatak yun, ready ta, pero don't stop working. Tanawa, inigsugod na to. Kinanglan, mapakita na to testimony, mga kaigsunan, nga ang pag-build, what na stop? Amen. Basin ba, ang sumpay ba, gitayaan ng kabilya? No, kabantay mo sa trend, no, sa mga building, sa mga baptist. Kung kahoy man, wa na, murag gahi na kay lansangan ba, una pa nasumpayan. O kung concrete man gani, wa na, mga kabilya, pertinang tayaa, una pagisumpayan. Dapat, diritso-diritso. Amen. Ready ba ta na? Amen. Amen. Ready ta ang panalangin na? Ingita naman ang Ginoo kinsay tinuod nga ready. Kaya ang Ginoo is more than ready Amen. to use you. Ako, I am more than ready Amen. than any one of you. Makagarantiya ko na. I hope that you will be ready also. Amen? Kaya ako nituod ko, ang Ginoo hagbay rang ready. Amen. Hagbay rin siyang ready. May magani ang Ginoo, di gyud pulan. Unya, unsa naman eh? Unsa, dayon pa taan eh? Wag yun, ang Ginoo is so patient. Mga kaigsunan. Amen? So, let's get excited. Amen. And let's give to the Lord everything, mga kaigsunan, our trust unto Him, our faith unto Him, ato ibutang niya tanan. Unya, let's get ready sa ato ang pag-respond unya sa unsay gustong buhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi, and let's go. Amen? Let's go. So, lihok na yun ta. Let's go! Mga kaigsunan. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for the challenges that you have given us tonight. Thank you for giving us, oh God, a clear vision and a clear provision. Just help us, Lord, to become willing to accept sa tanan nimong i-provide namo, Lord. And to be grateful sa imuha nga paglihok sa among kinabuhi. Tugot ni Lord ang matag usa nga magmalipayon sa pagbuhat, sa angay namong buhaton, o sa pagkahimong willing nga dili magpapriso sa iyahang panahon o manggawa sa prisuhan para mahimong libre para sa imong buluhaton. Because I do believe, O God, na you are enough, more than enough for our needs. Nakaibaw ka sa akong pagpanalangin namo. Nakaibaw ka unsaon nimo pagbukbo sa among panginahanglan. So please, Lord, in this invitation, let your people come to give their lives to you, O God, for the great work that we are going to do. Ani nga ministry. Salamat kay Lord sa imong mga katawhan. This is the moment, O God, that they will come to do that for you. In Jesus' name, amen.